Mapapansin ninyo na malalaki ang titik ng sulat na ito. Ako ang siyang sumulat nito. Ang mga taong naghahangad na magpuri ng kapwa ang namimilit sa inyong kayo'y magpatuli. Ginagawa nila yon upang huwag silang usigin dahil sa krus ni Kristo. Kahit na silang mga tuli ay hindi naman tumutupad sa kautusan. Nais lamang nilang patuli kayo upang maipagmalaki nila na kayo man ay tumutupad sa tuntuning iyon. Huwag nawang mangyari sa akin ang ganon. Ang pinagmamalaki ko ay ang kamatayan ng ating Panginoong Kristo, sapagkat sa pamamagitan nito, ang mundong ito'y patay na para sa akin, at ako na may patay na rin sa mundo. Hindi mahalaga kung tuliman o hindi ang isang tao. Ang mahalaga ay kung siya nga ay naging bagong nilalang. Manatili nawa ang kapayapaan at habag ng Diyos sa lahat ng namumuhay ayon sa tuntuning ito at sa buong bayan ng Diyos. Kaya mula ngayon, huwag nang dagdagan ninuman ang aking mga paghihirap, sapat na ang mga pilat na taglay ko para makilalang ako'y lingkod ni Jesus. Mga kapatid, sumayin niyo na ang lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Ang salita ng ating Panginoon para sa kanyang mga anak at mga hinirang, tayong lahat ay manalangin. Hayaan mo, Panginoon, sa pagbubulay-bulay ng aking mga labi at ng aking puso, mapapurihan kayo. At sa aming pakikinig at pagtanggap ng iyong mga salita, pagpalain po kami sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at Amen. Ako ay nagpapasalamat sa Diyos dahil sa pagpapala ng aklat ng mga taga-Galacia sa ating lahat. Purihin ang Panginoon sa mga salita niyang ating tinanggap for the last 3 months. At tunay nga na napakarami ang mga bagay na ating natutunan tungkol sa mga kapahayagan ni Apostle Paul para sa mga iglesia sa Galacia. Natunghayan natin ang napakahalagang doktrina, ang tayo pinawalang sala dahil sa ating pananampalataya lamang, justification by faith alone, na kung saan itong doktrinang ito ang pinagtanggol ni Paul laban sa mga maling katuruan na siyang naroroon sa mga iglesia sa Galacia. The book of Galatians is all about false teachers. False teachers, mga huwad na guro, at ang kanilang mga pamamaraan. Natunghayan natin kung paano idinipensa ni Paul ang mabuting balita laban sa kanila, maging sa lahat ng kanilang mga paninira. Kaya naman, sa pagwawakas ng kanyang liham na ito, ay kanyang inihayag kung ano nga ba ang tunay na motibo ng mga bulaang tagapagturo. At ito nga yung mga Judaizers. Sila yung mga Hudyo na naging Kristiyano at ngayon ay sinisira at inakusahan si Paul ng maling katuruan. What are the Judaizers' true motives? Sabi ng verse 12, it is those who want to make a good showing in the flesh who would force you to be circumcised, and only in order that they may not be persecuted for the cross of Christ. Ang issue pa rin dito ay ang pagtutuli. Kaya nga po ulit-ulit nating natutunghayan ang tungkol sa pagtutuli. Ang pagtutuli ay bahagi ng ceremonial law ng bayang Israel. At kung ating titingnan, circumcision is mark on the body. Ito ay pagpilas ng laman sa katawan ng isang tao.
At ito ay ang tinatawag nating visible sign sa pakikipagtipan ng Diyos sa bayan ng Israel. Kaya ang bawat lalaki sa bayan ng Israel ay kailangan tuliin upang maging bahagi siya ng pakikipagtipan ng Diyos. At ito ang issue na palaging idinadagdag nitong mga Judaizers sa iglesia sa Galatia. Kanilang sinasabi na para maligtas ang isang tao, bukod sa kanyang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, kailangan siya ay magpatuli. Ibig sabihin, kailangan magpailalim siya sa kautusan, sa gawa ng kautusan, upang maging kumpleto ang kanyang kaligtasan. At upang maging karapat-dapat siya sa harapan ng Diyos. At dito nga, yung tinatawag ni Paul na mga influential leaders ng church, ang mga Judaizers, ay kanyang inihayag kung bakit ba dinedemand ng mga Judaizers na tuliin ang mga Gentile believers. Actually, ang church sa Galatia ay binubuo ng mga Hudyo at saka mga Hintil. At alam natin ang mga Hintil na bihasa sa kautusan ang siyang mga influential leader sa mga iglesia doon. Kaya naman itong mga Hintil na mga bago lamang sa pananampalataya na hindi masyadong sanay sa tradisyon ng mga Hudyo, hindi masyadong sanay sa tradisyon o sa turo ng kautusan, ay kanilang pinapasailalim sa pagtutuli at kanilang tinuturo sa kanila na kailangan silang matuli. Kailangan nilang dumaan sa ilalim ng kautusan. Kailangan nila munang maging Hudyo para nila matanggap para sila matanggap ng Diyos. At dito nga inihayag ni Paul na kaya pala itong mga Israelitang ito, itong mga false teacher na ito, itong mga Judaizers na ito, kaya pala nais nilang ipatuli ang mga Hintil sa church ay para maiwasan nila ang pang-uusig sa kanila ng kanilang mga kapwa Hudyo. Noong mga panahon na yun, meron tinatawag ng mga Jewish nationalists. Sila yung talagang hardliner ng mga Hudyo. At sa kanilang bayan, bilang mga Hudyo, alam natin na napakahalaga sa kanila ng pagtutuli. Ngunit alam din natin na sa pagtuturo ng Panginoong Jesucristo, ang pagtutuli ay hindi bahagi ng kaligtasan sapagkat ito'y under ng kautusan. Ang pagtutuli ay walang bahagi o hindi requirements para ikay maging karapat-dapat sa harapan ng Diyos kung hindi tanging pananampalataya lamang sa ating Panginoong Jesucristo. At ito ang binibigyan daan ni Paul sa kabuuan ng sulat niya sa mga taga-Galatia. Pero sila, itong mga loyal na mga Hudyo, sa kanilang tradisyon ay pinipilit na ipagawa ang pagtutuli sa mga Hintil sa iglesia. Ito ay para maiwasan nila ang mga pag-uusig mula dito sa makapangyarihang mga Jewish nationalists. At sa pamamagitan ng pagpapatupad ng pagtutuli, ay ipinuprove nila sa kanilang mga kapwa Hudyo ang kanilang loyalty o ang kanilang pagiging tapat sa Judaismo. Kaya nakita natin sa chapter 2, natunghayan natin si Peter, doon sa church sa Antioch, na nakompromiso. Sapagkat nakita sa mga Hudyo, napakahalaga sa kanila na kaugalian nila na hindi basta sila nakikipag-fellowship sa mga Gentiles. Ngunit lahat ng yan ay binaliwala ng ating Panginoong Jesucristo sapagkat ng kanyang iglesia ay binubuo ng Hintil at sa kanang Hudyo. Walang pag-uuri, walang partiality. Pero hindi ito matanggap ng iba sa kanila.
Pero kahit ganon, ay iniiwasan ng marami sa mga Hudyo, masasabi natin hindi talaga sila sanay na maki-fellowship sa mga Gentiles. Palagi natin pinag-aaralan. Sa mga Hudyo, ang mga hintil ay tinuturing nilang defile, mga marurumi. Kaya naman, hanggat maaari sa kanilang buong buhay, sa kanilang relihiyon, bago pa dumating ang Panginoong Jesucristo, bago pa natin marinig ang pagtuturo ng Panginoon at ng mga apostol, silang lahat ay umiiwas na makipamayan o makibahagi sa mga hentil. At sa kanila, napakahalaga ng pagtutuli. A cut in the flesh make themselves look good, para ma-please nila yung mga leader ng mga Hudyo. Ano yun? Pinakikita. Kasi, pagtutuli, matay ko lamang isipin na, di ba? Kapag ikay tuli, ay medyo nandoon ka sa mataas na antas ng posisyon sa society at hindi lamang yon sa church. Kapag ikay tuli, kanilang pinagmamalaki na tunay nga na na-convert nila yung mga hentil na yon. Pero sinasabi naman ni Paul na hindi yan pagtutuli ang nakapagliligtas. Pero dito mapapansin natin, paano ba nakapasok itong false teaching na ito sa church? Sapagkat dito sa isiniwalat ni Paul, nakita natin kung ano ang tunay na motibo na hindi naman yung kanilang pag-aaral sa salita ng Diyos. Malinaw na ipinagtanggol ni Paul ang salita ng Diyos at itinuro sa atin ng malinaw ayon sa kanyang mga pahayag at ayon sa sinasabi ng Scriptures. Pero nalaman natin na ang iglesia sa Galacia ay pinangungunahan na ng mga false teachers. At ang katuroang ito ay tinanggap na ng marami sa mga mananampalataya, na ang kaligtasan ay hindi lamang sa pamagitan ng pananampalataya, kung hindi may kahalong pagsunod sa kautusan. Kaya naman, dito natin matutunghayan yung ating inaral kanina. Dito na natin muling makakita yung tinatawag nating syncretism. No po? Na kung saan muli ay hinaluan ng ibang katuruan ang turo ng ating Panginoong Jesucristo. Tinatanggap namin ang turo ng Panginoong Jesucristo, pero kailangan nating idagdag ito. Kailangan nating ihalo ito. No po? At simula sa Old Testament, sa Old Covenant Law, ay natunghayan natin sa bayan ng Israel ang problemang ito. At sinasabi sa ating pag-aaral na ang Diyos ay banal at hindi kailangang mahaluan ng anumang karumihan ang kabanalan ng Diyos. Kaya iniiwasan, pinagbabawal ng Diyos ang bagay na ito, ang pakikipaghalo sa ibang katuruan o ang katuruan ng mundo. At ito ang nangyari. Unti-unti, ang katuruan ng Panginoong Jesucristo ay nakapasok itong mga false teacher, itong mga huwad na guro, at kanilang inihalo ang katuruan ng Judaismo sa katuruan ng ating Panginoong Jesucristo. At ito ang naging malaking problema nila, sapagkat sa kanilang church, talagang namamayagpag na ang favoritism, namamayagpag na ang mga bagay na epekto ng mga paghahalo ng mga katuroang ito. At natunghayan din natin kung paano nila nakumbinsi ang iglesia na matagal na pinuhunanan ni Paul ng kanyang buhay sa pagtuturo. They attack Paul's credibility. Matutunghayan natin yan sa chapter 1, na kung paano ay sinamahan nila ng yung maling katuruan ng kanilang tinuturo, sinamahan nila ng pag-atake mismo kay Paul. Sinasabing, kinu-question nila ang pagiging apostol
ni Apostle Paul. At maging ang mabuting balitang kanyang tinuturo ay sinabing dinistort ni Paul ang mabuting balitang ito. Kaya naman kung mapapansin natin sa pagsisimula ng talata, sabi sa verse 11, mapapansin ninyo na malalaki ang titik na sulat nito. Kasi maging ang sulat na iyon ay kinukwestiyon. Maraming sulat ni Apostle Paul ng mga panahon na iyon ay kinukwestiyon kung yun nga ay galing kay Paul. Tandaan po natin mga kapatid, hindi po kit sinabing ito'y liham ni Paul, ang ibig sabihin siya ang sumulat. Sa lahat ng mga liham ni Paul, karamihan, meron siyang secretary. Meron siyang tagasulat. Kaya naman, dito mismo, nilinaw niya na akong may akda ng liham na yan. Nang lahat ng aking pinahayag, kung ano ang mabuting balita, iyan ay totoong galing sa akin. Kaya rito ay kanyang pinatotohanan ng mga iyan, ang mga false teacher na yan ay naririyan para kayo iligaw dahil sa kanilang pansariling mga motibo. At iyan po ang napakahalaga sa church, mga kapatid. Ang aklat ng Galatia ay sinulat tungkol sa mga false teachers. Kaya naman pinag-iingat ang mga mananampalataya. Tayo ay tinuturuan na mabuti na salita ng Diyos upang ma-discern natin kung ano ang motibo ng mga leader sa church. Wala naman choice ang mga mananampalataya, hindi po ba? Namulat na lamang tayo sa isang iglesia na kung saan ang pinagtitiwalaan natin ay ang ating pastor. Kung ano ang kanyang ituro, iyon ang totoo. Kung ano ang kanyang ipahayag, buong puso nating pinaniniwalaan. Pero paano natin malalaman kung yun nga ay totoo? Katulad po ng mga church dito sa Galatia. Sa kabila ng kanilang pagsusumikap na maunawa ng salita ng Diyos at talagang sila'y tinuruan na maunawa ng salita ng Diyos ang mabuting balita. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, matapos na umalis si Paul, silang lahat ay nagdala ng maling katuruan. Paano nangyayari ang mga bagay na yan? Alam niyo po, pag sinabi nating discernment, ibig sabihin, hindi right from wrong. Hindi natin dinidiscern kung ano ang tama ang mali mula sa tama. Kung hindi dinidiscern natin mula sa tama, yung mukhang tama. Naintindihan niyo po ba ang aking sinasabi? Ang mga huwad na guro ay nagtuturo din ng Bible. Nagtuturo din ng salita ng Diyos. Pero iba yung tama sa mukhang tama. Kapag naniwala ka sa mukhang tama, may tama ka. Dapat nauunawaan nating mabuti yon, hindi po ba? Kaya nga, we are trained na hawakan to hand correctly the Word of God bilang mga mananampalataya. Kaya nga, inaaral nating mabuti ang salita ng Diyos upang hindi tayo matangay ng mga maling turo. At dito nakakita natin, hindi naman aksidente yung maling turo. Kaya mayroong maling turo kasi may masamang motibo. Nakakaawa ang church kapag ang leader na pumasok sa inyo ay mayroong masamang motibo. May pansariling motibo. At nakakita natin nahayag. Nahayag yan unti-unti. Ano po? Kaya nga dito, malimit, sinasabi ni Paul, the false teacher are using you for their own benefits. Sabi ng verse 13, for even those who are circumcised do not themselves keep the law, but they desire to have you circumcised, that they may boast in your flesh.
But far be it from me to boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, by which the world has been crucified to me, and I to the world. The false teachers are using them for their own benefits, and by following them, their spiritual growth and faith were compromised. Sabi ni Paul, hindi pa huli ang lahat. Hindi pa huli ang lahat. Ako'y nananalig sa Diyos na mauunawaan niyo at magigising kayo at ililigtas kayo ng Diyos sa kuko ng mga lobong ito, the wolves among the sheep. Iyon ang isang bagay. Kaya minsan palagi natin tinatanong, ang mga tupa ba sa isang maling relihiyon ay ligtas o hindi ligtas? Hindi po ba? Paano kung ang isang hinirang ng Diyos ay mapabilang sa isang relihiyon na pinangungunahan ng mga false teachers? Pero alam natin na ang Panginoon ang ating pastor. Hindi niya tayo pababayaan. Kaya nga lamang, hindi magiging madali ang kanilang pagdaraanan. Sabi nga rito, ang tinuturo sa inyo, you will avoid persecution by using the marks of circumcision. Yun ang problema. Lahat kasi ng mga mananampalataya noon, nakakaranas ng pag-uusig, hindi lamang sa gobyerno, kung hindi mismong sa mga Hudyo. Nagiging mahirap ang kanilang buhay. Ngayon, kung sila'y magpapatuli, medyo gagaang ng konti ang kanilang buhay. Life will be easy for them. They will avoid persecution by using the marks of circumcision, but they also deny the sufficiency of the cross. Yun ang problema. Kung kayo'y susunod sa kautusan, magiging magaang nga ang inyong buhay, pero hindi nyo mararanasan ang pag-uusig na dala ni Kristo. Di ba ganyan ang buhay natin ngayon, mga kapatid? Magaang? Tama po ba? Sino rito ang nakaramdam ng pag-uusig? Wala. Sino ba rito ang pinagtakaan ng buhay? Papatayin kita kapag ikay sumimba pa roon. Wala. Napakagaang ng ating buhay bilang mga anak ng Diyos. Pero noong mga panahon na yon, para gumaang-gaang, gumaan ka, maghalo ka ng mga katuruan ng sanlibutan. Huwag mong ituon mismo ang iyong buhay sa Panginoon at gagaang ang buhay mo. Hindi ka masyadong uusigin. At napakagandang pambenta, hindi po ba? Tama po ba? Walang pinagkaiba yan sa prosperity gospel ngayon. Napakagandang ibenta. Kasi nagbibigay gaang sa ating flesh, sa ating laman. Di ba? Pero sabi ni Paul, ito ang kanyang confession, it's better to be persecuted for the sake of Christ. Bilang mga mananampalataya, mas mabuti na ang nauusig dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya sa verse 14, but far be it from me to boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, by which the world has been crucified to me, and I to the world. To boast in one's flesh, yung tinatawag nating pagmamalaki ng kanyang laman na sinasabi ni Paul, yun yung tinatawag nating own accomplishment. Yung sariling mga ginawa. Kapag ikay nagpatuli, mayroong bagay na ikay na-accomplish, naging mataas ang tingin sa iyo ng mga kapwa mo, Hudyo. Naging mataas ang posisyon mo sa sosyalidad. Tandaan natin yung Judaismo, napakalaking relihiyon ng mga panahon na yon.
Siguro dahil panahon ng Iglesia ni Cristo, sa dami. Ano po? At tandaan natin, kapag ikay bahagi niyan, medyo maalwan ang buhay mo. Kapag ikay member ng isang makapangyarihang relihiyon, madali ka makapasok sa trabaho. Madali ka makaposisyon sa loob ng gobyerno. Sapagkat iyon ang impluensya na meron. Pero hindi ganoon tayo tinawag. To boast, para ipagmalaki. Di ba? May yung isa ba, pinagmamalaki. Paano ba pinagmamalaki nila yung kanilang reliyon? Nakita mo yung mga sticker nila. Nakalagay sa sakyan. Di ba? Oy, hindi mo ako pwedeng galawin. Member ako nito. Hindi mo ako pwedeng i-persecute sa korte. Member ako nito. May mga magagaling kaming mga abogado. Hindi mo ako pwedeng lamangan sa eleksyon. Back up ko tong tropang ito. Di ba napakagaang? But ito ang sinasabi, to boast in one's flesh, your own accomplishment, are both futile and worldly. Yung po ay makasanlibutan. Yung po ay mga bagay na wala namang ibubungang maganda. Bilang mananampalataya, hindi tayo tinawag para ipagyabang ang lahat ng ating nagawa, ang lahat ng ating accomplishment. Amen po ba? May bahagi ba yung sa ating kaligtasan? Wala. Kung wala, bakit mo ipagyayabang? Bakit mo nanasain na ikay patuli? Para lamang ipagmalaki na ikay tuli? Meron bang kinalaman yan sa kaligtasan mo? The only worthwhile boasting, sabi ni Paul, is in the cross of Christ. Kung meron man tayong dapat ipagyabang, sabi ng Galatians 6:14, walang iba kung hindi ang krus ng ating Panginoong Jesucristo. At ano ang nire-represent ng krus? Sa mundo, ang pinagyayabang yung iyong mga na-achieve. Pero sa krus ng Panginoon, ang ating pinagyayabang ay ang ating kahinaan. Amen? Ang pinagyayabang natin ay ang ating kahihiyan, ang ating kawalan, ang ating kakulangan. Iyon ang pinagyayabang sa krus ng ating Panginoong Jesucristo. Our helplessness that apart from God's grace and the price His Son paid on Calvary to redeem us, doon tayo sa impyerno pupulitin. Bilang mga mananampalataya, maging mayabang tayo. Hindi sa ating talento. Hindi natin may pagmamalaki. Kung hindi, kanino? Ipagyabang natin ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa krus. Ano ba? What really counts? Sabi ng verse 15, for neither circumcision counts for anything, nor uncircumcision, but a new creation. And as for all who walk by this rule, peace and mercy be upon them and upon the Israel of God. Sino ba yung Israel of God? Napakagandang tanong na po. Dito binanggit ni Paul, the Israel of God. Tayong lahat, mga kapatid, ang iglesia ngayon, ang Israel of God. Lahat ng nakipag-isa sa Panginoong Jesucristo, ang pangako kay Abraham ay pangako sa lahat ng kanyang kaapu-apuhan. Kaya we are the Israel of God. Kaya sabi ni Paul, tuli ka man o hindi tuli, hindi naman mahalaga yan. Kung gusto mo magpatuli, magpatuli ka. Hindi naman pinagbabawal ni Paul na magpatuli kayo. Hindi naman sinasabi ni Paul, huwag niyo sundin yan. Ang sinasabi lang ni Paul, tuli man o hindi tuli, hindi naman mahalaga yan. Ang mahalaga ay yung new creation. Alam niyo ba yung new creation? Ay
Ikaw ay isa ng bagong nilalang. Tama, born again. Ang pagpapalang mula sa Diyos. Sapagkat ang tuli o hindi tuli, gawa yan ng tao. Ang mahalaga yung ginawa ng Diyos sa iyo. Hindi kung ano yung magagawa mo, kung hindi yung ginawa ng Diyos sa iyo at ginawa ka ng Diyos na isang bagong nilalang. You're a new creation. Bago ka na. The old has gone. Wala na yung puso mo binago. Yung desire mo binago. Yung thinking mo binago ng Diyos. At iyon ang mahalaga. A new nature with new affections, desire, and habits work within us by the Spirit. And that is the most important. To be circumcised in the flesh is ultimately an indifferent matter as long as it has no salvific significance and only to honor the traditions of their elders. Ang mga Hudyo, hindi naman natin mawawala sa kanila yan eh. Pwede kayo magpatuli, pwede kayo magpatuli, basta huwag nyo idadamay ang pagpapatuli patungkol sa inyong kaligtasan. Hindi po ba? Ang mga Hudyo talaga nagpapatuli yan to honor their elders. Sapagkat yun ang kanilang nakagisnan. Kaya ginagawa nila yan ng patuloy. Sabi nga mula sa ating pag-aaral sa chapter 5, the Mosaic Law, yung law ni Moses, was not the climax of God's plan of salvation. It had a role in redemptive history, but the cross of Christ has transformed its purpose. Hindi po naman yun binaliwala. Pero, yun po ay binago ng ating Panginoong Kristo. Iniangat. Hindi binago para mawala. Kung hindi iniangat ng antas ng ating Panginoong Kristo, rendering it obsolete as that which defines His people. Sabi nga, with the transformation of the law comes the transformation of the believing community. Those who walk by this rule, those who walk by the truth of the new creation, receive the peace and mercy of the Lord. This peace and mercy is also for the Israel of God, which refers to the same group that walks by the rule of the new creation. Ang bagong nilalang mula sa lumang tipan ay hinulaan na ng mga propeta. At ang lalakad sa kapayapaan at sa mercy ng Diyos, ang lalakad na mga nilalang dito ay ang tinatawag nating mga bagong nilikha ng Diyos. They are the new creation of God. At sabi ng verse 17 to 18, at dito tayo katapos, from now on, let no one cause me trouble, for I bear on my body the marks of Jesus. The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit, brothers. Amen. Sa kabila ng lahat, tinawag pa rin ni Apostle Paul silang lahat na brothers. Amen po ba? Hindi naman humuhusga ang Diyos, ang mga salita ng Diyos. Hindi nang huhusga si Paul. At tayong lahat, bawalan judgmental. Walang makapagsasabi kung sino ang tunay sa hindi. Wala nagsasalita noon. At dito sa liham ni Paul, bagamat ang marami sa mga iglesia sa Galacia ay naapektuhan ay na-impluwensya ng mga maling turo, pinagpapasa Diyos siya ni Paul. Siya ay instrumento ng Diyos para ipahayag sa kanila ang mabuting balita at iyon ang buong sikap niyang ginagawa. Ano ba yung sinasabi? You bear the marks in your body. Di ba? Yun ang tinatawag nating marks sa body. Yung tanda ng tipan, yung pagpapatuli. Pero sabi niya, kung meron nga niyan, it caused me no trouble. Hindi ako mapapahamak.
Magiging madali ang buhay ko. Pero what I bear on my body is the marks of Jesus. At yun ang title ng ating message ngayon. Hindi bear of the flesh. Hindi marks of the flesh, marks on our body, but the marks of Jesus. The marks of Jesus in Paul's body are the basis for the Galatians to stop heeding for the false teacher and thereby causing trouble no longer. Mga kapatid, bago niya gawin ang mga sulat na ito, batid natin kung gaano ang dinanas ni Paul sa kamay ng lahat ng umuusik sa kanya. Amen? Nung pinag-aaralan natin ang Book of Acts, nakita natin kung paano siya binugbog ng ilang ulit na halos na siya patayin, kung paano siya itinakala sa loob ng kulungan. Kung hindi sa biyaya at pag-iingat ng Diyos, hindi niya malalampasan ang lahat ng mga bagay na yun. Bugbog sarado lagi si Paul. At dahil sa mga bugbog na yan, mga pasa na yan, nagmarka na yan sa katawan niya. At sapat na to ay para ipakita sa inyo, ito ang aking tinamong mga marka, mga pasa sa aking katawan dahil sa aking pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi niya pinagyayabang yung markang yon. Pero dapat nating maunawaan na ang marka ni Kristo ay ating pakikiisa sa kanyang lahat ng paghihirap. Hindi na kayo hinahanapan ng marka ngayon sa inyong katawan. Hindi pinagyayabang ni Paul yung marka niya sa katawan dahil ako'y ganito, napakarami kong marka na ako'y sa Panginoon. Hindi. Pero yung kanyang pagnanasa na ma-identify sa suffering ng kanyang Lord and Savior ay kasapatan na iyon ang kanyang sinisikap na magkaroon, ang marka ng Panginoong Jesucristo sa kanyang katawan. The marks of Jesus in His body. Divine grace is the note that closes this epistle. Yun ang sabi niya sa kanyang benediction. May we never compromise this grace, which declares, there is but one God, there is one gospel, and one holy people, and one new creation in Christ. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita. Tayo manalangin. Salamat po, Panginoon, sa aklat ng Galatia na pinagpala mo sa amin sa loob ng mahaba ring panahon. Salamat po sa lahat ng letra at mga pangungusap na dala ng talatang ito. Na alam ko, Panginoon, na nagbukas ng kaisipan ng marami sa aming mga kapatid na naririto. Nawa patuloy mong gamitin na iyong mga salita upang marami sa amin ay maihahon sa pagkaalipin sa kasalanan at naging isang bagong nilalang. Tanging ang iyong salita, Panginoon, na makakagawa nito. Ang iyong katotohanan, Panginoon, ang may kapangyarihan na magligtas. And I pray, sa bawat talata, sa bawat pangungusap, sa mga bagay na inihayag ng aklat na ito, ng iyong pagkilos at paggawa, na iyong kagandahang loob sa amin. Tunay nga, Panginoon, na kayo'y nakapagligtas. Salamat po sa pagtatapos ng aklat na ito. And we looking forward, Panginoon, sa mga bagong mga bagay na ilalahad mo sa amin sa pamamagitan ng pag-aaral po namin ng mga panibagong aklat ng iyong mga salita. Sa iyo lahat ang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.